Hello, I am James Onyash D. Garillo from STEM 11 by 1-15, and for today we will talk about the operation and function. And I will teach you how to add and multiply function. So sa operation and functions, meron tayong apat na operation, which is yung addition, subtraction, and multiplication and division. Pero yung addition and multiplication lang yung pag-uusapan natin ngayon. Unahin natin yung addition. F plus G. Yan. F plus G, yan, pwede rin yung i-rewrite or makita sa ganitong form. Ayan. So, yung una natin gagawin is substitute natin yung mga value ng f of x and g of x. So, substitute natin yung 3x minus 11x minus 4 plus g of x. Ito 3x plus 1. So, ayan. And yung next step natin is i-combine natin yung mga like terms. So, paano nga ba i-combine yung mga like terms? Ganito lang. Yung 3x squared, may kapareho bang variable yung x? Or may kapareho bang x squared dito sa mga to? Wala. So, lalagyan natin siya sa unahan. Eh yung x, 11x, may kapareho ba siyang, may yung x ba, may kaparehong value? Meron, yung positive 3x. So, sulat natin yung 11x plus 3x. Tapos, itong mga to, dahil pareho silang walang x or x squared, ilalagay natin sila sa dulo. Yan. So, dahil walang kapareho yung 3x or walang kapareho yung 3x squared, walang x squared sa ibang numbers, i-bring down lang natin siya. I-rewrite lang natin siya ng ganyan. And next, itong negative 11x, ipa-plus natin sa 3x. So, negative 11 plus 3 is equals to negative 8. And yung x. And then yung dalawang to naman is negative 4 plus 1 equals to negative 3. So, ayun na. Ayun yung sagot natin sa una nating example. And para maintindihan nyo, gagawa po tayo ng isa pang example. Itayin naman natin yung f tsaka yung h. So, f plus h. Yan. And that can also be write down as f of x plus h of x. So, tulad nga ng sabi ko kanina, substitute nyo lang yung mga value na nandito sa taas. So, yung f, ito. Yung 3x squared minus 11x minus 4. And yung h of x naman, ito. Plus 2x minus 3. And yung next step naman doon, di ba, is yung combining or combine like terms. So, yung 3x squared, wala na naman kapareho yung x squared, so i-rewrite lang natin siya dito ulit. Ayan, tapos yung 11x naman, or yung negative 11x, meron siyang kapareho na x na walang exponent, na isa lang, or hindi x squared. So, pagka-combine natin sila. So, 11x plus 2x. And ito namang mga to, na walang x or walang x squared, lalagyan natin sila sa dulo. Negative 4 minus 3. And next,
next dyan is pag-add natin sila na. Pag-add na natin sila. And yung 3x squared, walang kapareho yung x squared, so sulat lang. Yung 11x, plus mo sa 2x. Negative 11 plus 2 is equals to 9. Negative 9x. And yung negative 4 minus 3 is equals to negative 7. Paano siya naging negative 7? Ganito yan. If may utang kang 4 and umutang ka ulit ng 3, magkano na yung utang mo? Di ba 7 na? So, negative 7. Ayan yung sagot sa pangalawa nating example. Para ma-master natin ito ng tuluyan, gumamit pa tayo ng isa pang example. Which is yung f plus f. So, f plus f times x. So, i-rewrite natin siya ng f of x plus f of x. Ayan. First, yung second step natin dyan is yung isa-substitute natin yung value ng f sa dalawang yan. So, 3x squared minus 11x minus 4 plus, ulit natin yan dahil f din to. So, 3x squared minus 11x minus 4. Kita pa ba? Yan, kita pa naman. So, tapos yan, pagka-combine naman natin yung mga like terms. Combine like terms. So, 3x squared, this time may kapareho na siya. So, magkapareho sila, di ba? Yan. So, pagka-combine natin sila ng 3x squared plus 3x squared. Ayan. And yung 11x, dahil pareho sila ng x, pagtatabi natin sila. 11x minus 11x. And itong 4 naman, dahil pareho nga, na walang x or na walang x squared, pagtatabihin natin sila. Minus 4 minus 4. Yan. So, yung last step is yung pag-add na natin sila. So, 3x squared plus 3x squared equals to 3 times 3. 9. X squared. Pag addition, kakapin mo lang yung x squared na yan. Hindi mo siya pag-addin. Hindi mo gagawin x to the power of 4. Hindi. X squared lang. Yan. Tapos yung sa 11x naman, negative 11 minus negative 11. Negative 22. X. And yung negative 4 minus negative 4 is equals to negative 8. So, ayan na siya. Diba? Dali lang. So, last na example tayo para mag-gets nyo talaga. Para sa last nating example, gamitin natin yung k plus h times x. And rewrite natin siya as k of x plus h of x. So, anong gagawin? Isa-substitute yung mga value ng dalawang yan. Yung k na 4x minus 4 plus yung h na 2x minus 3. Yan. So, next, combine like terms. 4x tsaka 2x, may pareho sila ng x. So, pagtatabihin natin sila. 4x plus 2x. And yung next naman is yung ito, dahil wala silang x, wala silang x or x squared, pagtatabihin natin sila. Negative 4 minus 3. So, last, pag-a-addin natin sila. 4x plus 2x is equals to 8x, ay 6x, 6x. And ito naman, negative 4 minus 3 is equals to negative 7. So, ayan ang sagot.
So, nalaman na natin kung paano mag-add ng function. Pero what if yung i-add mo, yung x is may value? Paano may value? Ganito. For example, f plus g times 2 na lang, 2. Yan. Di ba? May value ng x. Kanina kasi, yung x na to, x lang talaga. Ngayon, may value na. I-rewrite natin siya as f2 plus g of 2. Yan. Yung una natin gagawin dyan is, syempre, pag-addin muna natin tong f tsaka g. Substitute natin. 3x squared minus 11x minus 4 plus 3x plus 1. So, combine like terms. 3x squared minus 11x plus 3x minus 4 plus 1. And pag-add natin sila. Ito dahil walang kapareho, syempre bring down. Ito dahil magkapareho sila ng x, pag-addin, which is equal to negative 8x. And ito, negative 4 plus 1 is equal to negative 3. So ito na. Dahil yung x may value na 2, isa-substitute natin yung 2 sa mga x na to. Paano yun? Ganito lang. 3 times 2 raised to 2. So, di ba? Sinubstitute natin yung 2 sa x na to. And minus 8 times 2 minus 3. Di ba? Yung x na to, pinalitan natin ng 2. So, solve natin. 2, ano yung 2 raised to 2 or yung 2 squared? Tama. 4. 4. Ito, copy na lang natin ulit. And, isolve natin yung pinakadulo niya. Isa-solve natin yan para makuha natin yung final value. Is equals to 12. Minus 8 times 2, 16. Minus 3. So, (12 minus 16 is equals to negative 4 minus 3 is equals to negative 7. So, ang f plus g ay equal to negative 7. Yan, ganun lang. Para mag-gets nyo ng tuluyan kung paano mag-add ng function if yung x is may value, gumawa pa tayo ng isa pang example. I-try naman natin yung f plus h. F plus h. Yung value natin nalagay ngayon is number 4. Yan. And i-rewrite natin siya as f of 4 plus h of 4. Ayan. Yung una natin gagawin is, siyempre, pag-aadinan muna natin yung function of, yung f, tsaka yung h. Pag-aadin muna natin sila. First step, substitute. F natin is 3x squared minus 11x minus 4 plus h 2x minus 3. And combine like terms.
3x squared, walang kapareho. Walang x squared na kapareho. So, sulit lang. 11x, may 2x. So, pagkatabi natin sila. And yung negative 4 tsaka negative 3, magkaparehong walang x or x squared. Pagtatabihin natin sila. Yan. So, pag-add-in na natin. Ito walang kapareho. Sulit lang. Negative 11 plus 2 is equals to negative 9. X. And negative 4 minus 3 is equals to negative 7. So, ito na. Isa-substitute na natin yung value ng x na 4 sa mga x na nandito. So, equal 3 times 4 raised to 2 minus 9 times 4 minus 7. Kita nyo naman, di ba? Yung mga x na to, pinalitan ko lang ng number 4 kasi yun yung value ng x dito. Ayan. So, isolve na natin to. 4 squared is equals to 16. So, 3 times 16. And, sulit lang natin to. Para di tayo magulo. 3 times 16 is equals to 48. 48 minus 9 times 4. So, isosolve lang 9 natin times to. 4 is equals to 36. And itong 7. Copy lang, dahil wala naman siyang pagta-timesan. And for the last step, 48 minus 36. 12 minus 7. And last, 12 minus 7 is equals to 5. So, ang f plus h natin is equals to 5. So, ganun lang mag-add ng function if yung x is may value. So, mag-move naman na tayo sa pangalawang operation na ituturo ko or pag-aaralan natin, which is yung multiplication. Ayan. Tulad nung sa addition, yung first step pa rin dyan is yung substitution. Substitute nyo yung value ng f, 3x squared minus 11x minus 4 times 3x plus 1. Paano nga ba yan pag multiply yan? Ganito yan. Ang uunahin mo dyan is ito. Tignan mo to. And i-multiply mo siya sa lahat ng nandito. So, unahin natin tong 3x squared times 3x. 3 times 3, 9. And yung x niya, yung exponent niyan is pag-addin mo yung exponent ng dalawang to. So, dito lagi may invisible 1. So, x cubed na siya. Ayan. Pangalawa, 3x squared times 1. Siyempre, 3x squared pa rin. Plus 3x squared. Ayan. Ito naman, yung 11 naman. Dito mo siya i-multiply naman. Ayan. So, negative 11x times 3x is equals to 33x squared. Bakit siya naging negative 33x squared? Ganito yan. Negative times positive is equals to
negative. And 11 times 3 is equals to 33. And ba't naman siya naging x squared? Siyempre, laging may invisible 1 dito sa x na yan. So, 1 plus 1 is equals to. And negative 11x times 1 is equals to negative 11x pa rin. Kasi positive nga. And next, itong 4 naman. 4 times 3x is equals to negative 4 times 3 is equals to negative 12. And negative 4 times x is equals to x lang. Gets? And move na muna dito sa dulo. And negative 4 times 1 is equals to negative 4. Yan. Next naman natin gagawin is combine like terms. So, kung sino yung may parehas na exponent, sila yung pag-a-addin mo. So, 9x cubed, dahil wala siyang kapareho, sulat lang natin siya ulit. Plus, ito dahil pareho sila ng exponent, pag-a-addin natin yan. Positive 3 minus 33. Negative, let's pag natin to, negative 30 x squared. Yan. Next naman dyan is, ito, dahil pareho silang x lang, pag isusolve natin yan. Negative 11 minus 12 is equals to negative 23 x minus 4. Ito, sinulat ko lang yan. And ayan na yung final form ng f of x times g of x. Ayan na. Ganun lang. Isang example pa tayo. What if f times h naman? F times h. Yan, f times h. Yan. First step, syempre, substitution. 3x squared minus 11x minus 4 times 2x minus 3. Yan. Gusto na, di ba? And next step, syempre, yung ginawa natin kanina, i-multiply mo itong mga to sa mga number na nandito. Unahin natin yung 3x squared. So, multiply natin to dito. 3x squared times 2x. 3 times 2 is equals to 6. And x squared plus x is equals to x squared times x is equals to x cubed. And ito naman. 3x squared times 3. 3 times 3, negative 9 kasi negative 3 to. 3 times negative 3 is equals to negative 9. And dahil wala siyang x, copy lang natin itong x squared. Yan. And next naman natin yung 11. Negative 11x times 2x is equals to negative 22x squared. Dahil x times x is equals to x squared. And next naman natin is negative 11x times 3. Negative 11 times negative 3 is equals to positive 33. Ba't naging positive? Kasi negative times negative is equals to positive 33x. Itong 4 naman. 4 times 2x is equals to negative 8x. And negative 4 times negative 3 is equals to positive 12. Yan. And i-combine naman natin yung mga like terms. 6x cubed, dahil walang kapareho, sulat lang. And itong dalawang to, isolve natin yan, dahil pareho sila ng x squared, dahil pareho silang may x squared. So, negative 9 minus negative 22 is equals to negative 31.
x squared. Yan. And ito rin. Ito naman, dahil para silang may x, isolve natin yan. Positive 33 minus 8 is equals to positive 25x plus 12. So, ayan na yung final, ayan na yung form ng function f of x times h of x. And, sige. Isa pang example para ma-master natin. For our last example, let's do k times h. Yan. Siyempre, yung step pa rin natin is substitution. K for x minus 4 times h, 2h, 2x, 2x minus 3. So, ito times pa rin natin yan. Ito times natin sa mga number na nandito. 4x squared, 4x times 2x is equals to 8x squared dahil x times x is equals to x squared. And next, 4x times negative 3 is equals to negative 12x. Yan. And ito naman, negative 4 times 2 is equals to negative 8x. And negative 4 times negative 3 is equals to positive 12. So, combine natin yung like terms. 8x squared dahil walang kapareho, copy lang. And ito dahil magkapareho sila ng x lang, solve natin yan. Negative 12 minus 8 is equals to negative 20x and plus 12. So, ayan na yung general form ng k of x times h of x. And what if sa multiplication na operation, yung x natin is may value. For example, f times g and may value siya na 2. Yan. So, f of 2 times g of 2. Siyempre, kung natin gagawin dyan is yung substitution pa rin. 3x squared minus 11x minus 4 times 3x plus 1. Yan. Ipag-multiply muna natin siya para ma-substitute natin tong 2 sa mga x dyan. Multiply natin to dito. So, negative ay 9x cubed plus 3x squared. And ito naman, negative 33x squared minus 11x. And ito, negative 4 times 3x is equals to negative 12x. And ang isa, negative 4. Yan. And i-combine natin yung mga like terms. Combine like terms tayo. 9x cube, walang kapareho, copy, plus, ay, ba't natin yung plus yan? Minus natin yan. Kasi, positive 3 minus negative 33 is equals to negative 30. So, x squared minus negative 11 minus 12 is equals to negative 23x minus 4. So, i-rewrite natin itong ano dito kasi dito kasya. So, is to 9x cubed minus 30x squared minus 23x minus 4. Yan. So, lahat ng x na yan dyan,
papalitan natin ng number 2. 9 times 2 cube minus 30 times 2 squared minus 23 times 2 minus 4. Ayan. Pag may calcu kayo, pwede nyong i-input na lang yan ng isahan. Pero pag wala naman, try natin, manual na lang. So, 9 times 2 times 3 is equals to 8. And minus 30 times 2, 2 raised to 2 is equals to 4. So, 30 raised to 4 minus 23 times 2 minus 4. Tinta. And isolve na natin to. So 9 times 8 is equals to 72. Negative 30 times 4 is equals to 120. And negative 23 times 2 is equals to 46 minus 4. So ipag-minus nyo lang lahat yan. Unahin natin yung mga negative numbers para madali. So, negative 120 minus 46 is equals to negative 166 minus 4 plus 72. Yan. Nilipat ko lang siya dito sa kabila. Kasi inuna ko to eh. And then, negative 166 minus 4 is equals to 170. Negative 170 plus 72 is equals to 98. So, yung f times g natin na may value na 2, ang sagot ay 98. Ayan. Ganun lang mag-solve or mag-multiply ng function if yung x is may value. Try pa natin sa isang given or sa isang example. F times h pala. Okay. So, try pa natin sa isang example. What if f times h and yung value ng x is equals to 4 naman, 4. Ayan. So, f of 4 times h of 4. Yun. Siyempre yung gagawin natin una ulit, substitute 3x squared minus 11x minus 4 times ito yung h, 2x minus 3. Yan. And then multiply natin siya ulit. 3x squared times 2x is equals to 6 x cubed, and 3x squared times 3 is equals to negative 9x squared. And next, itong 11, negative 11 times 2x is equals to negative 22x squared. And ito naman, negative 11 times 3 is equals to sa baba. Is equals to positive 33x kasi negative times negative is equals to positive. And ito naman 4. Negative 4 times 2x is equals to and negative 4 times 2x is equals to 8, negative 8x, and negative 4
times 3 is equals to positive 12. Positive yan, positive. Yan. So, next step dyan is combine natin yung right terms. 6x cubed, dahil walang kapareho, copy pa rin. And itong negative 9 minus 22 is equals to negative 31. 31. X squared plus 25x. Kasi 33 minus 8 equals to 25 plus 12. So, hindi na kasya. Kaya dito ko na nalagay. So, sulat natin yung last nating equation. So, 6x cubed minus 31 x squared plus 25x plus 12. So, yung next natin gagawin is isa-substitute natin na yung 4 sa mga x na yan. So, 6 times 4 raised to 3 minus 31 times 4 raised to 2 plus 25 times 4 plus 12. Ito na. So, 4 raised to 3 is equals to 64 minus 31. 4 raised to 2 is equals to 16 plus 25 times 4 plus 12. So, pag may calcio kayo, isang pindot lang yan, pero tayo natin ang manual. 6 times 64 is equals to 384 minus 31, negative 31 times 16 is equals to negative 496 plus 25 times 4 equals 100, syempre, plus 12. Yan. Pag ganyan, marami, unahin nyo yung mga positive numbers para hindi kayo malito. So, 384 plus 100 plus 12 is equals to 496 minus 496 is equals to 0. Therefore, yung f times h na may value ng x na 4 is equals to 0. Ganun lang. Ganun lang multiply ng function if merong value yung x. Sana na-gets nyo. Thank you for listening. I hope you learned something. And again, I am James Nyash T. Carillo from STEM 11 Y1-15. And thank you.